Kung may pamilya pa siya at hindi pa sila tuluyang hiwalay ng asawa niya, mas mabuting mag-ingat at huwag agad tanggapin ang pag-ibig niya. Ang hindi pagkakaintindihan nila bilang mag-asawa ay problema muna nilang dapat ayusin. Minsan kasi naniniwala tayo kagad sa sinasabi ng ilang tao na hindi daw sila magkasundo ng asawa niya, kaya balak na niyang iwanan ito. Pero ang totoo pala, maayos naman ang pamilya nila. Sadyang ginawa lang niyang dahilan para mapaniwala ka at mahumaling sa kanya. Sa video na ito, himay-himayin natin ang sitwasyon na ito para maiwasan mo rin na magkaroon ng problema. At pag natapos mong panoorin ang video na ito, kung sa tingin mo may tutulong ito, sana wag mong kalimutang mag-like at mag-share sa video na ito para makatulong din tayo sa iba. Una, huwag magmadaling tanggapin siya. Bigyan ang sarili ng panahon para makapag-isip ng mabuti. Ang pagpasok sa isang relasyon ay napakadali lamang, pero dapat tiyakin mo ang kasiguraduhan nito para sa huli wala kang anumang pagsisisihan. Ang pangalawa, igalang ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa hanggat sila ay mag-asawa pa. Mahalagang iwasan ang pagpasok sa sitwasyong makakasakit sa ibang tao. Kasi kung nakakasakit ka sa damdamin ng iba, tiyak ako na hindi din magtatagumpay ang buuhin niyong relasyon. Ang pangatlo, huwag maging pansamantalang takbuhan niya. Siguraduhin hindi kanya nilalapitan dahil lamang sa problema niya ngayon. At ang pangapat, alamin ang tunay niyang intensyon. Tanungin ang sarili kung pagmamahal ba talaga ito o pagnanais lang niyang makatakas sa kanyang sitwasyon. Baka naman kasi ikaw lang ang ginawa niyang daan para takasan niya ang problema niya sa kasalukuyan. Kaya dapat mapag-observe ka sa ganitong sitwasyon. Ang panglima, palagahan ang iyong dignidad at kapayapaan ng isip. Huwag isugal ang iyong emosyon sa isang komplikadong sitwasyon. Hayaan mong ayusin ang kanyang buhay kung may desisyon siyang gawin sa kanyang pamilya. Responsibilidad niya yun at hindi mo dapat akuin. At ang panganim, iwasan ang pagtatago o lihim na relasyon. Dahil ang isang relasyon na nagsisimula sa pagtatago ay kadalasang nagdudulot ng sakit. Halimbawa, kung gusto mo rin ang taong ito, kausapin mo siya ng maaring ayusin mo na niya ang problema niya. Para kung okay na ang lahat, wala na kayong magiging problema at maging bukas sa lahat ang inyong relasyon. Sa pamilya niya at sa pamilya mo. At ang pangpito, pakinggan ang iyong isipan. Hindi lang sa puso. Ang matinding damdamin ay mahalaga. Pero mas mahalaga ang tamang desisyon. Isipin ang magiging epekto nito sa lahat ng sangkot dahil hindi lang kayong dalawa ang maapektuhan nito, kundi pati ang kanyang pamilya. At ang pangwalo, piliin ang pagmamahal na may kapayapaan at respeto. Karapat-dapat kang mahalin ng isang taong malaya at handang ibigay sa iyo ang buong katapatan. Dapat tandaan, ang isang taong may problema pa sa kanyang kasalukuyang pamilya ay kailangang ayusin mo na yon bago pumasok sa panibagong relasyon. Huwag mong hayaang masaktan ka dahil sa isang pag-ibig na hindi malinaw ang sitwasyon. Karapat-dapat kang mahalin ng buo, tapat at walang inaapakang ibang tao.